Ikaw, Attorney Ed Chico, ano ang where do you stand on the issue of restitution before bigyan ng sa ilalim sa WPP? Well, para sa akin, I would like to look at this objectively. Ang problema kasi right now, divided ang taong bayan. So, meron tayong konsepto na tinatawag na confirmation bias. So, ibig sabihin, yung pagtingin natin sa batas, yung pag-interpret natin bilang abogado, at yun naman pagtanggap natin sa interpretation bilang taong bayan, nakadepende doon kung ano yung tinitignan at tinititigan mo. So, yun yung nagiging problema kasi. Ako naman, since ako yung na-interview nyo, I would really look at this objectively at gusto kong tingnan kung ano talaga ang sinasabi ng batas at ano ang tamang pagtingin dito. Una sa lahat, na nagiging problema kasi natin yung paggamit ng salitang restitution. Siyempre, hindi mo rin masisi si Senator Marcoleta kasi pag restitution, technically, gusto nating ibalik o kuhain yung mga pera na ninakaw nila. But restitution kasi is a technical term that goes through certain court processes. Ibig sabihin, dadaan ka sa korte, pagkatapos mo dumaan sa korte, ikaw ay uutusan na ibalik yung mga dapat ibalik mo. So, it's a technical term that requires certain legal requirements. So, kaya nagkaroon ng problema eh. But at the end of the day, ang usapan lang dito, pwede mo ba silang hilingin na ibalik nila yung kanilang mga nakuha o allegedly nakulimbat kapag ikaw ay mag-a-avail ng iyong oportunidad para maging isang state witness. So ganito yan, nalinawin natin. Unang-una sa lahat, kung titignan mo yung batas, tama din si Senator Marcoleta, hindi naman requirement yung restitution per se. Why? Precisely because amongst the requirements, wala namang nakalagay na gano'n at dalawa lang ang pinaka-importante doon. Unang-una, kailangan ikaw yung least guilty. Pangalawa, yung inyong testimonya is so important, so vital, without which mahihirapan talaga ang prosecution na mapanagot ang dapat managot. Ngayon, sabi ng batas, ang DOJ, ang Department of Justice sa pangunguna ng Secretary of Justice, ang may probinsya para ito ay i-implement at pangasiwaan. Because at the end of the day, yung qualifications mo para maging isang state witness are actually factual issues. So, sino ang merong karapatan para tignan yan? Ang Secretary of Justice. Ngayon sa batas, kapag ikaw ay matatanggap bilang witness, state witness, nakalagay yung pagsusumite o pagpirma mo ng Memorandum of Agreement. At isa nga sa mga requirements niya ito, yung commitment mo sa yung civil obligation at sa court processes. Actually, ang ginagawa nung araw, pag sinabing obligation, parang sinasabi mo na sakaling sa bandang huli, mapatunayan ng korte na itong mga pera mo ay ill-gotten at talagang hindi mo maipaliwanag, dinakaw mo lang, kinukumit mo na ibabalik mo, hindi mo itatago. So that's what it's about. Hindi naman siya yung outright na, o hindi ka pwedeng maging state witness kapag hindi mo binalik ito. This is a condition. Hindi. There is a commitment na sakaling umabot ka dun sa panahon na kailangan mong magbalik, iibabalik mo yan. And in fact, if you look at the deliberations of Congress when they enacted this law, precisely yung nature o yung spirit behind that. Kasi nga kung state witness ka, mahirap naman kung hindi mo ibabalik yung pera mo. Ang nagkakatalo lang dito, yung issue nila na pwede ba yung i-consider na condition sine qua non, ibig sabihin an inevitable requirement that without which you cannot be a state witness. So doon sila nagkakaproblema eh. So on the one hand, tama si Marcoleta, hindi naman yan talaga requirement. But on the other hand, hindi ba merong commitment na ibabalik after certain court processes? Ang tingin ko, ang naging maganda dapat na pag-uusap dito, hindi natin sinicircumvent yung law, we're just taking advantage of the situation. Kasi ganito yan eh, kapag ikaw ay mag-apply ng state witness, kapit ka sa patalim eh. Kung mo kapit ka sa patalim, syempre gagawin mo ang lahat. So ang dapat na paliwanag ganito, may commitment kang ibalik ang dapat ibalik kapag sinabi ng korte na dapat mong ibalik yan. Kasi yun yung nakalagay sa batas. However, total, andi dito na rin lang tayo. Pwede ka bang magboluntaryo na ibalik mo? Kasi mahirap naman kung hindi mo babalik, nagagalit ang taong bayan. At kung ikaw naman ang mag-apply ng state na maging isang state witness, papayag ka kasi kaysa makulong ka, di ba? Ang laki nung kabayaran eh ng pagsang-ayon mo, ikaw ay magiging hindi ka madiduman, hindi ka makukulong. So dapat ganun nila tiningnan yan at ipaniliwanag yan. Ang naging problema na lamang kasi ngayon, may kulay nga, nagiging mainit. But at the end of the day, tama yung isa, tama rin yung kabilang panig, hindi lang sila magkasundo kasi naunahan ng emosyon.